Marcoleta ng Sagib Party List. Good afternoon, Congressman. Welcome. Good afternoon po, Attorney Guanzon. Ang topic ko natin ngayon, Kong, is the impeachment again. Sinasabi ko, impeachment 2.0 versus VP Sara. Okay. Ngayon, dahil napagbotohan na po dun sa House of Reps ang impeachment versus BBM, ano naman po ang stand nyo doon? Kahapon po, dinismiss po through a committee report yung impeachment complaint versus PBBM. Sa akin, That was expected. yes, siyempre, overwhelming po yung yes ng majority at mga ilan-ilan lang po kami na nag-no. At sa akin, isa po ako sa nag-no. Ako naman, hindi naman ako pro-impeachment. Hindi naman ako nagkukumahog na impeach si President. Ang akin lang, I voted no because of the procedural flaws that I spotted during the hearings ng Committee on Justice. Masyadong lang tinaas yung threshold nila. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutrality, kung hindi ito ay ang pagpanig sa hustisya mismo. At ang sawari ko ay tila paimbabaw na hustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilin tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues, Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Mm. Ang kailangan lang naman for sufficiency in substance, mere recital of facts. Yes, and the grounds. Yes.
masyado pong tinaas nila yung standards nila to the point of weighing the evidence na eh. Oo. Oo, Parang husgado na sila. Opo. Dapat po yun tinatalakay sa impeachment court sa Senado. Oo, kasi panghusgado yun, yung Opo. ebidensya. Opo. Dito, form and substance lamang. Ibig sabihin, kompleto ba ang impeachment complaint? May verification ba? May may grounds na nasa Constitution. Opo. Pumasa naman sa sufficiency and form dahil verified naman daw po yung complaint Sa committee. sa committee. Substance, talagang matigas ang mga miyembro ng justice na hindi magfa-fly yung mga ganito na affidavit, sabi niya. Bakit sila naghuhusga? Wala pa namang butuhan sa as an impeachment court, the Senate. Wala Opo. pa naman. Nagmistulang legal proceeding yung Justice Committee. Siyempre, what do you expect with Congresswoman Luistro? Hindi ba? Opo. Talagang very loyal yan kay Martin Romualdez at kay BBM. Di ba? Opo. Pero, yung tingin ko dyan kong, na kunyari lang, they are complying with the due process requirement ng Supreme Court kasi napahiya na sila doon. Opo. But this time, kumbaga, baligtad yung pagiging, strict nila. Sa akin po parang it's just a mere accommodation para lang hindi masabi na talagang haharangin nila. Yun. So, expected naman yun mga kababayan. Pero, ang baseline talaga ng mga lahat ng mga pagsusuri natin sa ating mga congressmen at congresswomen dito sa impeachment ay kung tayo ba ay naniniwala sa kanila. Do we trust them to do the right thing and to do what is right by the Constitution and the Supreme Court rule? So, sa akin, di naman yun kung surprise, pero siyempre, dapat malaman ng kababayan natin, di ba, na talagang ang pagka-istrikto naman nila this time ay para mapaboran si BBM. Yun po Opo. ang tingin ko dyan. At saka, hindi po yun ang layo ng ating konstitusyon na Attorney Guanzon. Ang sabi lang ng konstitusyon, any citizen Yeah. can file a complaint. Ibig sabihin, hindi kailangang masyadong legalistic tong complaint na to as long as it complies with the basic requirements. Yes. Masyado lang tinaas ang threshold eh. Oo, OA naman ngayon. Opo, ibang klase. OA naman ngayon, Chairwoman Luistro ng Justice Committee. Pero palagay nyo, ano ang nangyayari naman sa impeachment 2.0 nila versus Vice President Sara Duterte? Opo, Attorney Guanzon, ako'y nakikiramdam din pag kami ay nagmemeryenda sa South Lounge. Nakikita ko yung yung kanilang mga Body language. opinion na parang iba parang ayoko na. Ayokong mangyari yung nangyari noong 2025. Pahiya sila. Alam naman natin yung backlash nung mga pumirma yung iba hindi na nakabalik. Oo. Opo. So, Dahil sa galit ng tao. Kaya medyo nagdadalawang isip po sila kung sila ay susuporta pa sa impeachment versus VP Sara. So ito yung pagkakaiba kong Paolo, na 2 years na lang mag-election na sila uli. Opo. At yung mga kababaeng mga tao nila sa distrito nila, at hindi lamang yan, mga taong in general, because of social media, ay binakbakan sila. Opo. Kaya parang kung sa Bisaya pa natagamba. Ano po yung tagambak? Tinamaan sila. Kaya parang nadala sila. Ganon. No? So, ako I believe that na being politicians, and many of them are really beholden din naman sa kanilang speaker. Pero ngayon, nag-iba ang storya kasi hindi na speaker si Martin Romualdez at Correct. wala nang, kung totoo, ang sinasabi ni Secretary Dizon na wala nang allocable sa mga congressmen. Ibig sabihin, wala na silang pagkakitaan ng kickback nila. Ang sabi nga po nila, may nagsabi sa akin, bumulong lang sa akin po isang chairman ng isang committee sa House. Okay, maingay, sabi niya. Walang perang gobyerno. Walang cash.
siguro wala rin silang iaalok sa mga kong para i-endorso tong... Oo, unlike before. Oo. May nagsabi sa akin na pinatawag sila. It turns out na FLR for later release din po lahat ng Oo. pinangako sa kanila. For later release, pinangako sa kanila mga incentive Oo. para pumirma. Tapos inabutan sila ng flood control scandal. Ayun. Hindi rin sila na for later release. Wala nang no release. No release at all. No release. Kasi kung maniniwala po tayo kay Secretary Vince Dizon, wala na daw po allocable sa mga congressman ngayon. 0 pork barrel sila. Ang mga nakalaan sa distrito nila ay ilalagay na po at papagawa ng DPWH in coordination with the LGUs sa mga city at mga munisipyo at probinsya. Ngayon, magandang balita yan, Secretary Dizon, kung tutuhanin nyo. Kasi alam nyo naman na ang DPWH, kahit wala pa mga congressman, ay nakikikickback po mga officials dyan. Di ba? Kaya po kayo nahirapan dyan sa pag-imbestiga nyo sa DPWH dahil yan po sila ay nagpapasok na ng kanilang kakikbakan at mga kontraktor simula pa doon sa National Expenditure Program na sinasabit nila sa House of Reps. Hindi ba, Kong Paolo? Opo. Ngayon, medyo nag-iingat na sila dahil nakabantay po ang taong bayan. At dahil sa yung ginawa po ni Congressman Lebiste na isiniwalat niya po yung Cabral Files, nakita nila ang allocables ng bawat distrito ay umaabot ng 3 billion. Wow. 1 to 3 billion. Kahit maliit ka lang na distrito. Pero ang kay Sandro Marcos ay 5 billion or 8 billion. Siyempre, pag malapit ka sa kusina, ibang ano mo. Oo. Pag ikaw ay malapit sa kawa, di ba? Oo. Iba naman yun. At si Martin Romualdez ay 8 billion din. Opo. Ano na po nangyari dyan sa, may pet peeve ako dyan, si Edwin Garjola. Pumapasok pa po ba yan? Yung CWS party list na tongkraktor? Minsan nasisilayan ko po. Minsan nagpapakita rin po sa plenaryo. Pero siya po yung may ICI investigation at na-frozen yung kanyang assets, di po ba? Opo. So, hindi pa pala siya nakakasuhan. Kaya siya pumapasok pa. Yes po. At nung pumasok si Martin Romualdez ay talaga naman nag-swarm sila doon May mga Martin, sumalubong po sa kanya ron. Oo, siyempre. Yung iba naman po, nasa malayo, nag-iisip, lalapit ba ako o hindi? Oo, kasi siyempre may camera, di ba? Oo. At saka isipin ng mga ito kung presidential ang election sa sunod. At kung mamarkahan din sila, sakaling manalo si VP Sara, malaking problema nila. Palagi ko gano'n ang mga galawan dyan yung tentative na sila ngayon, hindi sila sure. Opo. Kung sila ba ipiperma o hindi. Nakikiramdam na po sila. Yes. Kasi ayaw nila magkamali sa desisyon. Kasi pag sila na-label na ganito, they will suffer the consequences come 2028. Of course. Kailangan mag-ingat sila. Of course. In a presidential election, masyadong fierce ang politika. At dati, sa 2025, ang machinery talaga ni BBM at ni Martin Romualdez ay ang mga congressman. At sa aking palagay, ginamit nila ang budget. That's why, itong mga ayuda, worried ako dyan, Kong, na yung mga ayuda na yan ay ganun din. Ibibigay din ni Secretary Gatchalian sa mga congressmen na kaibigan niya at sila ang mamimili na naman ng beneficiaries. Yan pong worry ko dyan ko, Secretary Gatchalian, sana po hindi magkatotoo at sana hindi rin totoo at hindi nyo i-tolerate yung mga narinig ko na may mga senador dyan na sinireserve yung kanilang mga ayuda para sa 2028 release. Pwede pala yun, Kong? Yung hindi nila mabigay ayuda this year, next year, pwede pa nilang ipamigay? Dapat hindi po pwede yun. Oo, di ba? Kasi ano yun, carry over? Savings yun Dapat it should be reverted to the treasury. The National Treasury. Lalo na po na deficit tayo every year. Hindi po ba? Tsaka I think, alam na ng mga congressman na kahit na tumalab pa ang kanilang complaint kay VP Sara ay matatalo rin naman sila sa Senado. Palagay mo may nag-iisip din ng ganon. Opo. Kasi VP Sara needs only 8 votes to defeat an impeachment. And right now, she has maybe 9 votes, thereabouts, kahit absent po si Senator Bato. Kasi kahit absent si Senator Bato, ang balita ko, nakakapirma daw siya ng resolusyon Opo.
Ibig sabihin, nandito siya. Nagda-drive-thru yun para pumirma po eh. No? Oh, drive-thru. May drive-thru. Yes, May drive-thru. drive-thru pala ngayon na pirmahan, ha? Which is very smart. So, ito naman yung mungkahi ni Sandro Marcos na no work, no pay. Yung absent, walang sweldo. Palagay mo, tanggap ng mga congressman yun, Kong? Well, he has to define ano ba yung no work. Yung iba kasi magpapakita lang doon. Tapos after a few minutes, magyayayaan na, siesta, happy hour. Nakatingin na lang sa sa screen. Hindi naman po sila magbababad doon eh. Nagpa-attendance lang. Bumoto ng konti, after ng botohan, magyayayaan na. So, in other words, papapel lang. Papapel lang. So, sinabi ko nga, Kong Paulo, Abal, do you want better, Sandro Marcos? Huwag na lang swelduhan ang mga congressman at senador. Total deficit naman tayo. Wag muna. Wag mo na. Diba Magtiis-tiis. sa Venezuela, half na lang ang salary nila ngayon. Di ba? Kaya, palagay ko, magandang balita yan. Nope. Do you think that will be acceptable to the congressman? Ewan ko kasi mahirap i-sustain yung lifestyle ng iba eh. Ayun. Nakatikim na kasi ko ng billion. Kung biglang puputulin mo, baka kung ganyan lang, huwag na tayong tumakbo. Abay, Sabi maganda. Sa akin, okay to Yes. Sa akin, okay to. Na ang congressman po, kung wala po silang sweldo o kaya per diem na lang sila, no? Per diem na lang sila, bawat attend na lang, no? Tsaka ang attend na may time in, time out, no? Kung ganyan, makakasave po talaga ang gobyerno. Ilang bilyon kaya ang pangsweldo lang dyan? At saka yung allocables, kung inabolish na po yun, sabi nila, ba't pa ako tatakbo wala na akong pagkakakitaan. Yun. So, Yung matitino na ang tatakbo niyan. yes. At, siyempre, mamimili na po kayo ng mga honest at may mga ganito, utak, no? Para mag-focus na po mga congressman at congresswomen sa legislation at paggagawa ng mga mabuti at tamang batas, lalo na para sa ating ekonomiya. Nakita na natin ngayon, Kong Paulo, na ang impeachment is very divisive. Nakahati po mga Pilipino ang tao. Ang iba, gusto talaga ma-impeach si Sara dahil gusto nila, mawala na siya sa eksena, may chance na sila. Opo. Kaya, hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalamya ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat ba bigyan ng kredibilidad
Dahil, kumbaga, sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign, which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate, itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party, pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin. May mga kilala kong hinahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, ang sinasabi ko sa generation na ito, yung generation nyo ngayon may kalayaan dahil yung generation ko ng mga tatay at lolo nyo ay nagsakripisyo para maibalik ang freedom nyo at kalayaan nyo. Kagaya ng tatay ko at nanay ko, lumaban sa Hapon sa World War II para po sa kalayaan ng generation ko. Ganoon naman ginawa namin ng martial law para sa next generation namin. Tapos ngayon, ganoon na naman ang gagawin sa atin ng BB Marcos gang. Kaya kailangan po talaga kong na ipagpatuloy lang natin ito. Lagi po tayo magsuri sa ginagawa ng ating gobyerno under BBM. Kasi sa ngayon po ay hindi niya kayang iangat ang ekonomiya. Inflation rate is up. Opo. Mas mataas ngayon ang presyo ng bilihin. Unemployment is up. Opo. 2.4 million, 2.26 million Filipinos have no jobs. And our GDP is the lowest after 14 years. Oh my. Kahit nung pre-pandemic, mas mataas pa yung pre-pandemic output. So, ibig sabihin, may problema po talaga tayo. Isa po sa dahilan dyan, yung massive corruption niya sa infrastructure kickbacks. Opo. Dahil po sa backlash noon, ay hinay-hinay na ngayon ng gobyerno sa pagkukonstruksyon. Opo, tsaka wala nang gusto mag-invest sa bansa natin. Natatakot. Yun. Foreign direct investment down by 40.5%. It's only now at $500 million compared to $6 billion during the term of Duterte. At sabi nga po nila, yung mga nakulimbat, sana kung ginagastos dito sa bansa natin, okay pa sana yung economy. Pinambibili ng mga villa sa ibang bansa Not jet plane. Oo. Kagabi, Kong Paulo, dun sa Spring Festival Chinese New Year, punta ako doon kasi alam niyo na may dugo akong incheck, both on my mother and father's side. Guan on my father's side, Kaohsing on my mother's side. Hindi lang halata kasi hindi ako masyadong maputi. Chinese mestiza pala kayo? So I have Chinese blood, but I also have indigenous Magahat blood. So ang nandun ako, nagsabi sa akin ng mga negosyante doon na Philchay, alam mo ma'am, ang masakit pa, yung mga negosyante na Filipino-Chinese o kaya Filipino-Canadian o ganyan, ay hindi na dito mag-i-invest. Dinadala na nila ang pera nila sa labas, doon na lang sila mag-i-invest. Kahit sa stock market, doon na sila bumibili sa labas ng stocks. Talaga pong useless na. Wala na pong pag-asa ang stock market natin. So isa pa yan, Kong, na dapat alam ng mga Pilipino na ang corrupt na gobyerno ay talagang magdudulot ng kahirapan sa ating mga kapwa Pilipino. It will surely affect investor confidence.
which means wala tayong bagong mga paktorya, wala tayong bagong mga negosyante, at wala tayong bagong mga trabaho. Opo. Kaya po, ang unemployment ngayon ay around 2.26 million Filipinos. Can you imagine? 2.26 Filipino families have no jobs, have no assurance na may pagkain po sila sa mesa nila ng 3 meals a day. At ang solusyon ng gobyerno, AX na lang. Tupad. Mag-antay na lang ng ayuda. Instead of generating jobs and employment, yun ang band-aid solution ng gobyerno. Ilang bilyon po yung kung? 56 billion. Kung pinasok worth of mo lang AX. nila sa sa development and business generation. Yes. Opo, dapat capacity building, mga ganyan. Kaso political po ang kanilang package, ang target nila dyan. Opo. Is that the people, because they're given free, sa sunod na eleksyon, ay sasabihin lang, ay, galing-galing ng mga tao ni BBM. Doon ako boboto. Yes. So, yun mga kaibigan, ang problema sa administrasyon na ito is ganito lala ang problema ng Pilipinas. At more than 50% ng mga Pilipino ang nakakaranas na ng gutom sa 2.26 million na walang trabaho at sa taas ng mga bilihin. Ang solusyon lang ng BBM administration ay sinasabi ni Kong Paulo Marcoleta, band-aid. Pansamantala lamang itong mga ayuda. Kaya magbantay po tayo, lagi po tayong mag-report ng mga korupsyon sa inyong mga lokal. Pwede naman po kayong gumamit ng inyong mga video kung kayo ay magre-record ng mga substandard o mga sira-sirang project dyan sa inyong mga bayan. Maraming salamat, Kong Paulo Marcoleta. Salamat din po, Attorney Gonzon, sa pag-imbita. Pleasure to have you around. Pleasure Until is next mine. time,